Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kasalanan ng dating presidente ng Pilipinas na kung maari ba siyang panagutin sa mga extrajudicial killings na idinadawat kay ex-President Rodrigo Duterte. Kung totoo man ang mga paratang o akusasyon laban sa dating presidente sa war on drugs, na kung saan maraming napatay na mga kawawang pinaghihinalang personalidad tungkol sa droga, abay dapat lamang siya ay panagutin sa mga ginawa niyang kasalanan sa mga biktima during his administration. As Theodore Roosevelt once said, "No man is above the law and no man is below it, nor do we ask any man's permission when we ask him to obey it." Ano ang ibig sabihin ni Theodore Roosevelt? The quote provided by Theodore Roosevelt emphasizes the principle of equality before the law. In this context, Roosevelt is highlighting that the law applies to everyone equally, regardless of their social status, wealth, or power. Ang ibig sabihin ng quote na ibinigay ni Theodore Roosevelt ay nagbibigay diin sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas. Sa kontekstong ito, itinatampok ni Roosevelt na ang batas ay nalalapat sa lahat ng pantay, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, kayamanan, o kapangyarihan. The first part of the quote, "No man is above the law and no man is below it," underscores the idea that the law should be applied impartially to all individuals, regardless of their position in society. It asserts that even those in positions of authority or influence should be held accountable under the law and should not be exempt from its requirements. Ang unang bahagi ng quote, "No man is above the law and no man is below it," binibigyang diin ang ideya na ang batas ay dapat ilapat ng walang kinikilingan sa lahat ng indibidwal, anuman ang kanilang posisyon sa lipunan. Iginiit nito na maging ang mga nasa posisyon ng awtoridad o impluwensya ay dapat managot sa ilalim ng batas at hindi dapat maging exempt sa mga kinakailangan nito. The second part of the quote, "Nor do we ask any man's permission when we ask him to obey it," emphasizes that obedience to the law is not a matter of personal choice or preference. It suggests that individuals are obligated to follow the law without seeking permission or approval, as it is a fundamental requirement for maintaining order and justice in society. Overall, this quote reflects the principles of equality, accountability, and the rule of law, emphasizing that the law should apply equally to all individuals and that compliance with the law is a duty that transcends individual preferences or permissions. Ang ikalawang bahagi ng quote, "Ni hindi kami humihingi ng pahintulot ng sinumang tao kapag hiniling namin sa kanya na sundin ito," ay nagbibigay diin na ang pagsunod sa batas ay hindi isang bagay ng personal na pagpili o kagustuhan. Iminumungkahi nito na ang mga indibidwal ay obligado na sundin ang batas nang hindi humihingi ng pahintulot o pag-aproba, dahil ito ay isang pangunahing pangangailangan para sa pagpapanatili ng kaayusan at katarungan sa lipunan. Sa pangkalahatan, ang quote na ito ay sumasalamin sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, pananagutan, at panuntunan ng batas, na nagbibigay diin na ang batas ay dapat na pantay na nalalapat sa lahat ng mga indibidwal at ang pagsunod sa batas ay isang tungkulin na lumalampas sa mga indibidwal na kagustuhan o mga pahintulot. Kamakailan lang nagdesisyon ang Korte Suprema sa kaso ni Senator Antonio Sonny F. Trillanes IV versus Honorable Salvador C. Medialdea, et al. People of the Philippines versus Antonio F. Trillanes IV, sinabi ng Korte Suprema na ang presidente ay hindi mas mataas sa batas. The court, speaking through Associate Justice Maria Filomena D. Singh, ruled that a president cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. The court also grounded its ruling on the primacy of the Bill of Rights and reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the president, are above the law.
Ang korte, na nagsasalita sa pamamagitan ni Associate Justice Maria Filomena Singh, ay nagpasya na ang isang pangulo ay hindi maaaring bawiin ang isang pagbibigay ng amnestya nang walang pagsang-ayon mula sa Kongreso. Pinagbabatayan din ng korte ang desisyon nito sa primacy ng Bill of Rights at muling pinagtibay na alinman sa gobyerno o alinman sa mga opisyal nito, kabilang ang Pangulo, ay hindi mas mataas sa batas. Sa mga extrajudicial killing sa Duterte administration na walang pinapatay ang pinaghihinalaang nagdodroga na nakilitao na lang sa kanilang bahay ay binabaril, pinapatay na animoy parang aso ang buhay ng tao, kinikitil ng mga pulis at mga military na walang due process of law. Ang tanong, tama ba ang kitlin, patayin ng isang suspect sa droga? May karapatan ba ang isang pangulo o taga-gobyerno at mga pulis na bigla ka na lang papatayin? Naakala mo ang buhay mo ay inutang mo sa mga pulis at taga-gobyerno. Naakala mo ay alipin ka ng mga taga-gobyerno na kung mag-aasta ay batas na sila. Kapag tinanong mo naman sa batas ay mga walang alam. Kapag binigyan mo ng bar exam ay mga walang mga alam. Pagkatapos kung mag-aasta akala mo buhay mo ay inutang mo sa mga nasa gobyerno. Panginoon lang ang maaring bumawi sa buhay ng tao, hindi presidente o taga-gobyerno. Ayon sa balita na si former President Duterte ay iisyuhan ng warrant of arrest ng ICC, ito ang sinabi ni former Senator Trillanes. Trillanes said ICC expected to issue arrest warrant versus Duterte by June or July this year. Inaasahang maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa sa Hunyo o Hulyo, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi ni Trillanes na ang impormasyon ay nagmula sa mga individual na privy sa investigasyon na isinagawa ng ICC's Office of the Prosecutor. Nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka mag-request na sila ng warrant, kaya ine-expect natin ito mga June at kung mag-spill over pati July yung warrant, ayon kay Trillanes. This will come in batches. The first batch is Duterte, the father. The second batch, baka sila, Senators, Bongo, Ronald Batu, De La Rosa, and Vice President Sara Duterte, he said. Duterte camp says ICC arrest order worthless. Ang pag-asam ng pag-utos na arestuhin ngayong taon ng International Criminal Court ay hindi nag-aalala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil anumang warrant of arrest na maaaring ilabas ng UN-backed ICC ay magiging walang kwenta at walang silbi, ayon sa kampo ni Duterte. Dagdag pa, sa panayam ng Storycon, sa One News, sinabi ni Roque na may kapanipaniwala siyang impormasyon na hindi pinigilan ng Administrasyong Marcos ang mga investigador ng ICC na makapasok sa bansa. Nakita rin niya na nakakabahala na ang administrasyon ay tumanggi na isulat ang pangako nitong hindi makipagtulungan sa ICC. Alam natin noong dumating ang mga investigador ng ICC sa Pilipinas, na isa ng paglabag sa ating soberanya. Alam naman natin na hindi sila napigil ang mag-imbestiga, kwento ni Roque sa Storycon. Mga kababayan, kayo na ang humusga kung maari bang panagutin sa pagkamatay ng libu-libong hinihinalang drug offenders sa pagsasagawa ng war on drugs ng dating Pangulo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.